Magandang tanghali mga kaibigan. Ngayon ay mayroon naman ako sa inyo ang ituturo sa ngayon na napakahalaga. Lalo na sa inyo na may mga motor na badya o anuman motor, no? Anuman motor na mayroon talaga mayroon nitong mga ganito mga lahat ng motor ay mayroon talaga nito mga kaibigan. Ito ay napakahalaga para kayo ay makatipid. Para kayo makatipid na hindi madalas ito masira mga kaibigan. Kasi ito kapapalit lang ito. Kapapalit lang ito, bagong ito. Bagong ito mga kaibigan. Kaya nauna nito nasira. Mga kaibigan, yung una. Nagkaroon ito ng damage. Oo, nandito. Tingnan nyo mga kaibigan, oh. Dito okay, pero dito sa likod, hindi na ng tama. Matindi ng tama. Mali na yan. Oh, dito okay. Dito matindi ng tama. Kaya mga kaibigan, pinalitan na ito. Ano na ito mga kaibigan? Bago na ito. Ngayon, madalas ito mga kaibigan masira. Madalas ito masira, dapat alam nyo ito, no? Kapag hindi makadaloy dito ang langis sa butas na ito, kapag hindi makapasok papunta dito, kasi dito yung labasan yan, kapag hindi makapasok dito, talagang masisira ito mga kaibigan. Masisira talaga ito. Although, bagaman nasisira talaga ito, pero matagal na panahon, kapag laging may langis dito, no? Kaya napakalaga mga kaibigan na dapat sa ganitong sitwasyon, halimbawa kayo ay nagpapalit ng yung connecting rod, i-check nyo muna. Buhusan nyo dito mga kaibigan ng langis. Yan. Yan o. Yan. Dapat ang langis na yan mga kaibigan ay nakapasok sa loob talaga. Yan. Okay. Tulad dito, napasok na. Good siya. No, good siya. Kasi sayang lang yung effort natin kapag hindi natin ito alam, no? Kaya napakalaga mga kaibigan ng connecting rod. Tapos dapat sakto yung langis natin, no? Dapat mayroon talagang langis dito. Okay, para matagal ang iyong connecting rod, para matagal kayo magpagawa, no? Ito, mura lang ito mga kaibigan. Nasa 800 lang ito. Nasa 800 lang ito. Kaya lang, kapag ito talaga sira, mag-overhaul ka talaga. Okay? Kaya ganyan lang mga kaibigan, ano? Make sure na lagi itong mayroon langis para sa karagdagang kalaman. Para sa mga baguhan na mga nagbibiyak ng mga makina, karagdagang kalaman nyo, i-apply nyo ito mga kaibigan sa mga baguhan, ha? Once nakabiyak kayo ng badya na 100, ang badya na 100 mga kaibigan ay stick bearing. Okay. Stick bearing. Stick bearing, di o? Dito yan nakalagay. Mga kaibigan. Kapag mayroon itong damage, itong dulo ng ating axle, ng ating clutch, kapag mayroon itong damage, wag nyo na itong ibalik ang stick bearing, no? Ibig sabihin, kapag nagkaroon ito ng damage, wag nyo itong i-assemble ulit na stick bearing pa rin. Kasi once na stick bearing pa rin, masisira ulit yan. Magbibiyak ang makina mga kaibigan. Kaya napakalaga na pag may damage na ito, ang gawin nyo na lang, i-ball bearing nyo na lang ito, no? Ipamachine shop nyo ito na stick bearing. Lagyan nyo ng bearing na 6001 mga kaibigan. Ang size ng bearing na naangkop dito, pairog siya. Ang bearing na naangkop dito, 6001. Yan. 6001 na naangkop na bearing dito. Kaya mga kaibigan, turo ko sa inyo, i-ball bearing nyo na lang, ano? Kapag mayroon na itong damage. Pero kapag wala naman itong damage, at lalo single naman ang motor nyo, okay lang naman pumalit kayo ng bago ng stick bearing. Bilihan nyo ulit ng bagong stick bearing, no? Basta wala itong damage. Once may damage ito, masisira kagad kasi mayroon na siyang plima, ganyan siya. Kaya sila mga kaibigan, no? Dapat sakto, wala pang damage ito, wala pang tama. Ngayon, pinalitan natin ito.
Asa na yung stick bearing, Loy? Milian, may-ari ng stick bearing dito, oh. Kapag kayo bumili ng stick bearing, mga kaibigan, siguraduhin nyo na magandang klase. Magandang klase ng stick bearing ang mabili nyo. Kasi pag mahinang klase yan, baklas na naman kayo ulit. Sa ganitong kalagayan, pumalit tayo ng bago. Ano? Pinalitan na natin ng bago. Okay. Okay na ito. Kasi ito maluwang na, parang magbabaklasan na yung mga stick bearing niya. Kaya ang gagawin natin, baklasin natin ito, taas. Taduwa ko. Paano ba magtanggal ng stick bearing, mga kaibigan? Okay, ganito lang. Kumuha kayo ng ganito, tapos pukpukin nyo lang dito. No? Ganyan lang, mga kaibigan. Yan. Ayun. Baklas, mga kaibigan. Nagkaroon na pala ito, mga kaibigan, ng damage dito. Nagkaroon ng damage na. Ayan. Ganyan lang, mga kaibigan, sa paglagay ng stick bearing, ano. Kuha na kayo ng ganito kalapad. Tapos dapat flat niyo na pukpukin, no? Flat. Konti lang. Yun. Tapos siguraduhin lang na nasa tama na. Yun, no? Yun. Okay. Yun. Sakto yan, mga kaibigan. Okay. Dapat pagkatapos niyan, ipuksihin nyo lang dito sa bunto, dito sa dulo. Ipuksihin lang yan. Parang mayroong pagkakaiba sa dalawa. Mayroong pagkakaiba sa dalawa. Yun, no? Yun. Tapos, lagay natin. Yun. Kapag ganyan nagkasimbol, mga kaibigan, ng makina, siguraduhin na malinis ito. Ito, mga gilid. Dapat wala itong mga dating gasket. Kasi once na may dating gasket niyan, masasayang lang ang effort nyo, baklas na naman kayo ulit yan. Kaya dapat siguraduhin na okay yan, walang dating gasket, no? Dapat make sure malinis yan. Okay, pag magsisimula kayo magbaklas o magsimbol ng makina, okay, ituturo ko sa inyo ang tama na pag-asimbol. Okay. Okay. Kapag kayo ay mag-asimbol na ng ating transmission, mga kaibigan, dito, hindi naman talaga ito binabaklas, no? Huwag nyo na ito baklasin. Okay naman yan. Ang gagawin ninyo, lagyan nyo muna ng langis. May bago itong itong side bearing natin, meron itong bagong, meron pinalit na bagong may-ari, mga kaibigan. Ito mga plastic. Yan. Okay, tinanggalan natin ang side bearing. Ngayon, meron tayong ipapalit na bagong side bearing. Maglagay kayo, ganito. Yan, ayaw, sunod lang yung mata mo. Stop. Okay. Lagyan nyo ito. Yan. Manood kayo mabuti. Pero naman sa ITM.
Ang ligot kuya. Okay, good na. Yun mga kaibigan. Tapos, ilalagay na natin ang ating connecting rod. Okay, sa paglagay nito, taas mong gamay ko ya. Okay. Sa paglagay nito, malalaman nyo naman kung paganyan o kung paganon, no? Malalaman nyo naman. Kung papansinin nyo, ito na mayroong ano dito, mayroong uka, ay para yan dito sa ating timing chain. Para yan sa ating timing chain. Ito. So, ibig sabihin, ang paglagay natin ganyan. Ganyan mga kaibigan, no? Ganyan. Okay. Okay, nilagay na natin. Punta na tayo dito sa transmission. Ito. Ano? Okay. Mag-a-assemble tayo ng transmission sa ngayon. Okay, sa pag-a-assemble ng transmission mga kaibigan, sa pag-a-assemble ng transmission, ito lang bigyan yung pansin. Itong tatlong paa na ito. Ito, ang para dito ay maliit. Maliit siya. Maliit. Dito yung nakalagay, dito yung nakalagay. Kaya ganyan lang. Tapos ito malalaki, para yan dito. At wag na wag nyung kakalimutan, meron yan bushing dito. Hello. Okay. At ang paglagay nito ay itong plat mga kaibigan ay pailalim. Itong plat. Ito. Itong plat pailalim yan. Okay, tapos na tayo dito sa main drive. Dito naman tayo sa isa. Saan tuloy? Okay, dito. Ito yung ating clutch axle natin. Oh, meron kang makita ang paa na 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito yung nakalagay. Ganyan yan mga kaibigan. Ayun, kuha na. Tapos ang sunod na, itong ating maliit na gear. Itong tinatawag na second gear. Meron din siyang tatlong paa at ang tatlong paa niyan ay dito rin yan. No? Iganyan lang natin. Yan. Tapos, ang lagay natin, meron yan, ano yung mga kaibigan? Merong flat washer yan. Flat washer doy. Kaibigan, ang hinahanap ko kanina. Dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay. Ha? Baka malikaligtaan nyo. Dito yan nakalagay. Yan. Okay. Tapos, sa paglagay nito, ganito lang. Hindi naman kayo magkakamali nito mga kaibigan. No? Ganyan siya. Okay. Itong malaking gear dito sa maliit. At saka itong dito naman sa ano. At saka ganyan yung lang. Simple na yan mga kaibigan. Tapos, itong maliit, dito yan sa maliit din na bearing. Tapos itong malaki, dito din sa malaki. Okay, ganyan lang mga kaibigan. Kaya muna natin ang langis. Yun. Sige natin. Okay. Tapos na. Dito na tayo. Ito mga kaibigan. Ito, huwag kayong mag-alala dito kung makamabaliktad tayo o hindi. Kasi huwag kayong mag-alala, may kinalaman dito. Okay, pag hiwa-hiwalayin nyo, wala yung problema. Malalaman nyo naman mga kaibigan kung saan ang para dito at saan para dito. Ito, malaki. Ito maliit. So, itong malaki. Itong malaki. Ito maliit. Ganyan lang. Tapos meron siyang parang nakausli dito. Dito yung nakatama sa ating ano. Dito yan, baby. Padi. Dito yung nakatama. Okay. Ito, dito yung nakalagay. Tapos ito, dito sa may giwang na ito. Sa may uka dito mga kaibigan naman dito. Yan. Yan yung nakalagay. O, ganyanin nyo lang. O. Yan. Tapos, tuhugin nyo na lang. Ganito yan. Yan. Okay, tapos ito, wag naman kayo mangamba kung basta ang bigyan niyo ng pansin lagi ito. Ito. Tapos ito mayroong uka dito. Ito, mayroong giwang, mayroong uka dito niya nakalagay. Ganyan yan. Yan. Ganyan yan. Tapos ito, ilagay niyo lang diyan. Tapos, tuhugin niyo lang muli. Ganyan lang paglagay niyan mga kaibigan. Ano? Tapos konting purpok lang. Konting purpok. Ayan. Eto, di ba? Pumasok na, ha? Tapos yan.
kayo nag-assemble mga kaibigan, lagyan nyo ng pandikit mga kaibigan. Lagyan nyo ng pandikit para masiguro natin na okay, na hindi magtagas. Hanggang saan ito yun? Ay, tingnan. Ayan mga kaibigan. So, ibig sabihin, check na natin, no? Nailagay natin ang flat washer, nailagay na din natin. So, ibig sabihin, good na yan mga kaibigan. So, ilalagay na natin. Okay. Ito, ang giwang na ito ay dito natin ilalagay, no? Kaya pa ganyan yan. Pag na-assemble na pala namin ito, saka na namin ito lilinisin. Yun. Yan mga kaibigan. Tapos, nakikita nyo ito, mga butas. So, dito na kayo magtupok. Yan, ganyan lang. Oh. Ya, kalanay. Yun, no? Masih ako. Tapos na yan. Asimbol na natin. Tapos na natin masimbol. Lagyan na natin ng mga bolts. Stop ang bro. Sandali. Ito. Meron itong tatlong bolts na mahaba mga kaibigan. No? Merong mahabang bolts. Ang mahabang bolts na ito mga kaibigan ay dito nyo nilagay. Ha? O, dito nyo nilagay. O. Yan. Tapos ito na mga bolt. Lagay natin dito. Lagay natin dito. Lagay natin dito. Saka ilagay natin dito. Dito. And then, meron bang 2 bolts na natitira. O ayan. Ito na yan mga kaibigan. Tapos, yung gagawin natin, ito na. Yun. Yun. Tapos, yan. Ay. Yun. 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 Kaya sa ganitong sitwasyon mga kaibigan, tapos na natin. Okay. Tapos na natin mailagay yung ating connecting rod. Okay, sibuk-sibuk. Tapos ganyan ninyo lang mga kaibigan, okay na yan. Okay. Okay, tapos na natin ang ano. Okay. Respeto. Okay. Kaya ganyan lang mga kaibigan sa paglagay ng ating stick fairing sa loob at ng ating connecting rod. Okay, huwag malimot mag-subscribe, huwag kalimutan Mag-like. at mag-like. Maraming salamat. Paano magbuo ng makina ng badya? Okay. Ito, dapat siguraduhin nyo na malinis ang saraan. Dapat malinis ito mga kaibigan. Kasi once na madumi ito, pangit ang andar ng ating makina.
Lumalagitik. Okay. Balikan natin ang ating saraan. Okay. Tapos, ito. Maglalagay na tayo ng ating mga pero siya ko, makikita kayo. Yan. Maglalagay na tayo ng ating kick spring. Maglalagay tayo ng kick spring. Sa ating kick spring, ito ang ating kick spring. Lalagyan muna natin ng langis. Yan o. Tapos, ang meron itong washer. Okay, lagay lang natin. Sa paglalagay lang nito mga kaibigan, kick spring ng badya, ganito lang. Ilagay natin dito. Mayroong butas ha. Ayun ang butas oh. Kita. Dito ang butas oh. Kita. Lagay natin. May flat washer. Lagay natin. Ito. Pero kayo nakikita na ito. Ito. Kung naka-osli na parang ganito. Dito yan nakalagay. Sa mga baguhan. Dito yan nakalagay sa loob. Dito. At napakalaga na tamang pakalagay natin. Kasi kung hindi natin na ilagay sa tama yan, kung hindi natin yan na ilagay sa tama, ay hindi magpe-freewheeling itong ating gear. Magaganyan yan, oh. Makakarinig kayo ng ganyan tinig kapag hindi natin na ilagay. Kaya dapat nakaganyan yan mga kaibigan, nakahang yan, oh. Di ba wala kayong marinig na ingay? Dapat ganyan yan. Kaya napakahalaga na ito ay nakalagay dito sa ilalim. Ano? Ngayon sa mga gustong matuto kung paano maglagay ng kick spring. Okay. Ito nating kick spring mga kaibigan. Madalas napuputol ito dito. Karamihan ng badya mga kaibigan, napuputol talaga ito. Kaya kailangan nyo magpalit ng spring. Ngayon kung kayo ay magpapalit ng spring mga kaibigan, itong mahaba, ito maikli, itong mahaba ay nakapapunta niyan pailalim yan, pailalim. Bakit natin mga gear, ito ay pailalim yan. Pag ganyan yan mga kaibigan. Pasok natin. Tapos itong dolo, maikli, mayroong butas ito mga kaibigan, mayroong butas. Nakita nyo? Kita? Itong butas, dito yung nakalagay. Kaya ganyan ninyo mga kaibigan. Tapos ipasok nyo ang butas. Ayan. Tapos itong ating plastic, alin man dito, ganyan, okay lang yan, wala yung problema. Basta malagay itong giwang na ito, yung may uka, ilagay natin dito sa spring natin na nakalagay sa butas. Ganyan yan, o ganyan. Ganyan yan mga kaibigan. Tapos ipasok na natin dito. Ipasok natin dito. Ganyan. Okay. Yan. Tapos itong dulo ng ating spring, kapag nakapasok natin ganyan yan, ganyan, hilahin lang natin papunta dito sa butas nito. Hilahin lang natin, ganyan. Tapos, yun o. Hilahin lang natin. Gamitan lang natin ng lungnos. Ganyan. Tapos, ayaw, ganun na. At malalaman nyo naman natin mga kaibigan kung nasa angkop o tamang pakalagay natin sapagkat wala. Okay to. Yan. Wala kang maririnig na tak 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 tak, wala. Ganyan na. Freewheeling siya mga kaibigan. Okay na. Okay na tayo sa kick spring. Okay. Kung maglalagay na naman tayo ng ating variable shaft, ang ating shifting, ito nating cambio mga kaibigan. Okay. Taas-taas. Okay. Tapos ilalagay natin ito. Okay. Tapos, ito tusok lang natin dito sa butas. Yan o. So paglalagay niya dito, itusok lang natin. Yan o. Tapos ito, nakalagay dito yan sa gitna. Okay. Okay. Yan. Okay. Sakto na. Itong atong kawit, itong nating ganyan lang yan. Ganyan. Okay. Yan. Ganyan ang trabaho yan mga kaibigan. Okay. Good na. Okay. Kick gear. Ang ating kick gear, kick spring, nilagay na natin. At ang ating variable shaft, cambio natin, nilagay na natin. Sunod na ilalagay natin mga kaibigan ay itong ating ito. Ang ating yan. Pero mga kaibigan, ang mauna dito, ito para yan dito sa ating gear, oil gear, oil pump natin. Okay, malalaman natin ito, ilagay lang natin dito mga kaibigan, ganyan. Good. Ayan, good. Ganyan yan mga kaibigan. At tapos kapag nalagay natin, isintro lang natin dito sa may uka. At sunod natin nilagay ito nating pinion gear. Itong ating pinion gear mga kaibigan, ayan na. Meron din uka niyan. At ang uka na yan ay para sa ating kunya. Okay. Okay. Ito ang ating half moon na kunya mga kaibigan. Kunya na half moon. Ilalagay lang natin dyan. Okay.
Tapos itong ating may uka, ilagay lang natin. Ganyan lang. Yan, ganyan lang mga kaibigan. At sunod natin na ilagay, itong ating, dito sa ating may clutch, meron yan washer, flat washer. O, yan, ilagay natin flat washer. Sunod na ilagay natin mga kaibigan, ay ang ating, itong ating clutch hub, ang ating clutch basket. O, ilalagay natin ang ating clutch basket, pero wag natin kakalimutan, meron itong bushing. Yan, tapos, bago natin ilagay, lagyan muna natin ng langis. Okay. Ipasok natin ang ating bushing. Oh. Pasok natin, sunod ito. Pasok ganyan lang. Yun. Oh. Sunod, meron itong flat washer uli. Lagay natin. Ayan na. Meron ng flat washer. At sunod, itong ating buo na ating clutch lining. Clutch lining at clutch wheel. Buo sila at spacer natin sa loob. Hindi na natin tinanggal sapagkat hindi naman natin ito kailangang palitan. Ang natin lang pinalitan ay ating stick bearing. Pero bago nyan, basahin natin muna ng ating langis. O, basahin natin ng langis. Yun. Yun. Okay, ayos na mga kaibigan. Tapos, ilagay lang natin, mayroong flat washer, ilagay natin. Okay. Yun, pasok na kagad mga kaibigan. Nakapasok na. Okay, good na yan. Ang sunod natin na ilagay mga kaibigan ay itong ating oil pump. Okay, ito ilagay natin. Meron naman ito mga kaibigan uka. At ang uka na yan ay para sa ating dito sa ating ano. Okay, dito sa ating kunya. Circle na kunya o rectangle. So, yan. Parang mulido na kunya mga kaibigan. Ilalagay natin dito. Make sure na magandang pakalagay natin para hindi ito masira. Okay, ilagay natin. Kita ba? Okay. Okay. Dito makikita nyo, decoy. Okay. Ilagay natin. Okay. Yan. Yan. Ayan, pasok na. Nalalaman nyo naman kung nakapasok kasi sasabay siya sa ikot. Pero kapag hindi siya sumabay, ibig sabihin wala siya kalagay sa tama. Tapos, meron nakalagay na flat washer, ilagay natin ating flat washer. Sunod sa flat washer mga kaibigan, ay ito natin bolts. Okay. Okay. Pakikuha na yung isang ground ring stem. Sunod mga kaibigan na ilagay natin ay ang ating bolts. Ito. 19mm nating bolts. Wala na pala itong washer dito mga kaibigan. Kasi ito mismo ang nagsisilbing washer niya. Okay. Yung ating crown rings, nagsan natin extension M. Lagyan natin ang langis. Extension natin yan. Ato dito M sa mistakes. Okay. Yan. Okay. Tanggalin natin ito. Pasok natin ito. Okay. Ganito lang mga kaibigan. Pag ano yan. Pakanan na, pakanan. Okay, pakanan. Okay. Na yan mga kaibigan. Tapos ilagay natin ang ating 19mm na bolt tools na socket wrench. 19mm. Tapos pakanan uli. Pakanan uli ng paghigpit. Okay, ganun lang mga kaibigan. Okay na yan. Tapos, tumbala yan ng torsa ni M. Ilalagay na natin ang ating cover. Okay. Dito sa ating cover, meron pa yan. Okay, meron yan. Meron butas yan, tatlo. Okay, ilagay lang natin ang ating. Tapos, merong ano yan. Okay. Ay, isa dyan ni Doy. Tuka? Ay. Baby. Ay. Adi. Okay. Philips Prime. Meron tatlo niyan. Nga pala yung mga ginabala mo rin. Adi pa o. Tatlo. Ano yung ginagamit mo? Ano natin? Ayan. Okay. Tapos ano doy? Ano doy? Ato nila, ano? Dito, pagkabri. Pagkabri doy. Ato overalling gasket. Para may lagay natin. So, tapos gamit na tayo nito. Okay. Tapos ipitan lang natin. Yun. Ay. Lutay ni kuya, lutay.
Sunod natin ilagay mga kaibigan ay itong ating clutch bearing. Kasi yung clutch bearing. Tapos lagyan ng clutch bearing ang housing niya. Una natin. Sunod ito, clutch bearing. Basahin muna natin. At pagkabasa natin mga kaibigan, ilagay na natin sa loob. O yan, nakalagay na mga kaibigan. Sunod pa na natin ilagay ang ating binadoy. Binadoy ako rin. Okay. Lagay natin muna. Yan na ilinisin na yung black doy. Linisin na tagbutang na sa itin. Sunod. Diba, sunod kita pagbutang. Okay. Dito, meron itong ating yan. Meron itong nakalagay na okay. Itong ating dawil. Okay. Tanggalin muna natin mga kaibigan ang ating dawil. Bakit natin tinanggal? Para dito natin ilagay sa kabila. Okay. Dito natin ilalagay mga kaibigan. Dito. Ano? Yan. Pukpukin na natin. Ayun. Kalagay na. Ganun, ito rin. Okay. Ayan. Uy. Tapos, ano na natin ilalagay dyan? Okay. Dito mga kaibigan. Taktak lang natin. Tapos, itong ating gasket. Huwag nyo nang lagyan ng pandikit mga kaibigan. Huwag nyo nang lagyan ng pandikit para malinis yung ating trabaho. Walang sobra na mga gasket. Tapos ilagay lang natin ito dito. Mayroong butas yan. Lagay lang natin yan. Okay, tapos dito rin. Ha? Oo, tanggalin mo lang. Oo, doy. Tapos butang mo langis. Okay. Okay, nakalagay na mga kaibigan. Okay. Yun na. Nakalagay na siya. Okay, ganyan lang. Tapos, sunod natin mga kaibigan ilagay ito nating toaster. Okay, huwag mo nikotin yan. Tapos ito nating basahin lang natin ulit ng ito yung nakalagay mga kaibigan. Mas maigi kung dito lang natin ilagay. So, mas maigi kung dito natin ilagay, no? Tapos ito lagyan natin ng langis. Okay. Tapos ito pala, dito yan, no? Toaster natin. Tapos lagyan natin dito ng langis. At ang butas na ito nagsisilbing pump papunta sa ating connecting rod para hindi kaagad masira, ano? Okay na? Wala na nakalimutan? Okay? Ilagay na natin. Ayan. Yun. Talagay na. Tapos bago nyo lagyan ng mga bolt mga kaibigan, butayan ng langis oy. Basta butayan mo sa itin. Okay. Yan. Yan. Hanapin nyo lang ang mga bolt na kasing haba. Magkakatulad ang haba mga kaibigan. Hanapin nyo lang ang mga bolt na magkakaparehas ang laba. Huwag nyo ilagay yung maikli. Tulad nito maikli. Hindi pwede yan. Ito. Magkakaparehas ang laba. Okay. Hanapin nyo lang yung mga bolt na magkakaparehas ang laba. Okay. Ito. Halos nakita na natin. Okay. Ito na. Sakto na ito. Kasi na. Sa paglagay nito mga kaibigan, make sure lang na nakasintro sa butas. Okay. Ipapaiwan nyo lang ang dalawang ito mga kaibigan sapagkat sa handle ito ng ating doon sa may sidecar, ando na iwan, dito yung nakalagay. So iiwan nyo lang, no? Huwag nyo nang hihigpitan masyado kasi para hindi na kayo bumaklas uli, no? Okay. Okay. Tapos, ayan. Yan. Make sure lang mga kaibigan. At saka dito mayroon pa ito nakalagay na ito sa tube niya. Sa tube mayroon pa nakalagay dito. Tapos ilagay lang natin as temporary para pantay, no? Tapos ganun din dito mga kaibigan. No? Ha? Mabutang mabis na rin. Okay. Okay, abadoy mo na letter TM na tools. Okay, kung nagkulang tayo ng isang bolt na medyo mahaba, parang wala dito. Dito. Okay. Ayun na pagtanggalay. Dito lang. Lagay lang natin para hindi makaligtaan. Letter TM na tools M. Letter T na tools. Tapos sa paghihigpit pala nito mga kaibigan ay dapat okay. Tapalodo ka, warin tapalodo na. Ito. Ayun meron siyang ginagawa mga kaibigan. Lalagay siya ng ating telescopic ng ating XRM at inireprint na rin niya, binaklas niya lahat. Siya nagawa niya mga kaibigan. Maasahan na talaga ito. At mag-aasawa na yata yan. Okay, balik tayo dito. Huwag natin agad higpitan, no? Huwag natin agad higpitan. Dapat sakto lang.
Okay, wag lang natin para once na gustuhin natin para pag ginalaw-galaw natin yung ating mga yung rubber natin ay yung gasket natin ay atin pa magalaw. Kaya wag lang muna natin higpitan ng malakas, no? Yun. Para pantay. Kasi kapag hindi pantay yan mga kaibigan, tatagas yan, no? Kaya dapat tandaan, pantay dapat. At kapag pantay na, pwede na natin higpitan yan mga kaibigan. Itong dalawa hindi lang natin muna kasi yun yung handle ng ating clutch. Okay. Yan, dapat pantay yan mga kaibigan. Okay. Okay. Tapos finish nila natin kung good na. Okay. Dapat make sure natin na mahigpit na pakalagay natin. Ayan. Okay, nilagay na natin mga kaibigan. Good na yan. Tapos siyempre punasan lang natin para maganda din ang tingnan, no? Samantala hindi pa natin ito lubos na linis. Pero ang mahalaga mga kaibigan, nalinis sa loob, ano? Kahit ang sa labas na lang ay ganyan, basta hindi naman talaga masyado stricto yung may-ari ng motor niya, okay lang yan. Siya nang bahala maglinis yan. Pero kung gusto niya ipalinis talaga, obligado talaga tayo na nag-over. Okay, nailagay na pala natin mga kaibigan, nabuo na natin ang sa baba na parte. Ang ilalagay na naman natin mga kaibigan ay ang ating piston. Sa pang taasan naman tayo maglalagay, ano? Okay. Lalagay na natin. Mag-a-assemble tayo ng ating piston. Piston tayo, Doy. Sabi lang. Ito pala natin kaibigan na si Pidoy. Okay. Ito mga kaibigan parang tinanggal mo rin ano, Doy. Ang nakalagay din na dati, tinangkas mo. Kaya nagka-urot-urotod. Kaputol-putol. Ha? Ibig sabihin binaklas ng nag-rebor. Okay, tagay na ko ang gasket mo. Tagay na ko yung liha, hindi kayo liha. Itong duga na dawil. Okay. Ang duga sa na dawil. Wala na ba ni ba na dawil, kita doon na dawil? Gagmay na. Ito mga kaibigan, para ay meron itong dawil, no? Dalawa dito mga kaibigan. Dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay mga kaibigan. Dito yan. Ang dalawang yan ay dito nakalagay talaga. Pwede din natin dito ilagay. Hindi pero dito yung dawil, diba? Ada kali. Okay, very good. Ganyan lang mga kaibigan natin, ilagay natin dyan. At pili rin natin dito ilagay, no? Tapos, mainit na ata dito sa pastaran ko. Sobrang init ang panahon ngayon mga kaibigan. Sobrang init. Amin ako eh. Ito natin ilagay. Yun. Bakit dito natin inilagay mga kaibigan? Para paglagay natin ang ating gasket, hindi na tayo mahirapan. Sundin nyo lang ang mga pamaraan nito para kayo makinabang din. At kung kayo ay matuto na sa pagganitong mga trabaho, ay makikinabangan nyo at magkakaroon kayo ng trabaho na mapakinabangan nyo. At kung kayo naman gumagawa ng sarili nyo motor, makikinabangan nyo rin ang pamaraan na ito, no? Pero ang ginagawa ko sa ngayon ay halimbawa na pwede nyo matutularan. Kaya halimbawa sa ganitong kalagayan, meron akong gasket na kinukuha, bakit ko pa tinatanggal yan? Napakahalaga niyan, pera muna ng kutsilyo, Doy. Ayun,
Tinatanggal ko yan mga kaibigan kasi kapag hindi natin yan tinanggal mga kaibigan, bago yung gasket natin, mga kaibigan, tatagas yan. Tatagas yan. Kaya kapag kayong gumawa, make sure na malinis talaga ito. Walang dating gasket. Kasi pag mayroong gasket ay tatagas yan. Kaya napalaga na kunin talaga, no? Kunin talaga yan. Ayan. Para hindi kayo baklas ng baklas. Hindi kayo magbabackjump. Kasi sa maraming gumagawa, discourage yung mga nagpapagawa sa ating motor. Once na nakita nila na mayroong oil na tumagas. Kaya kapag stricto yung gumagawa ng nagpagawa sa atin, obligado tayo na magbabaklas niyan. Kaya siguraduhin mga kaibigan na nasa tama, no? Tapos ilagay na natin ang ating gasket. Yun. Sakto lang yan mga kaibigan. Okay, good na yan. Pero ang ilalagay natin, okay. Ang ano pala nito mga kaibigan, okay. Ito pala mga kaibigan, oh. Ito pala ay rebore ng 25, no? Makikita natin dito, kita yan, 0.25. Yan. Ibig sabihin, rebore siya sa 25 mga kaibigan. Okay. Ibig sabihin, hindi siya standard, ano? Asan ang ring nito? Okay. Okay. Kapag ang piston natin mga kaibigan ay rebore sa 25, nangangahulugan niya na 25 din ang ating rebore, ano? Kaya ang ating ring, kaya dapat alam natin na 25 din ang ating ring. Kapag ang piston natin ay 25, dapat ay 25 din itong ang ating ring. Kasi once na ilagay natin dito ay standard, uusok niyan, no? Uusok yan. Kaya kung 25 ang rebore, 25 din ang piston, 25 din ang natin ring, ano? Kaya malinaw mga kaibigan. Okay, ilalagay na ako doon yung piston pin. Ilalagay natin piston pin. Opo, dito kasama yung piston pin. Nandiyan, adi. Okay. Makikita natin dito mga kaibigan. Okay. Asan yung langis natin? Make sure na lagyan natin ng langis muna, no? Okay. Sa paglalagay dito mga kaibigan ng ating ring, meron kayong makikita na medyo matulis. Matulis, ayan o. Ayan o. Parang patulis yan, pakaputol sa kanya. Pababa niyan mga kaibigan, pababa. Okay, pababa siya. At ilalagay natin siya dito mga kaibigan dito sa malaking uka, sa ating intake, no? Ilalagay natin, at ang pakalagayan, pwede natin ilagay dyan sa gitna. Sa mga baguhan, ano? Tapos itong ating spacer, ng ating expander, ilalagay din natin dito. Oh. Sa baba na part. Okay, sa baba na part. Okay. Yan. Okay, sa malaking uka nagsimula. Tapos dito naman sa taas. Dito na naman. Huwag nyo itong pagtapatin. Huwag nating pagtapatin para matagal umusok mga kaibigan. Yung kanyang dugtungan ay huwag nating pagtapatin. Tapos dito sa ring na ito, makikita natin dito ang second compression ring dahil sa kulay niya. Okay, sa kulay niya at sa talim niya. Matalas ito, matalas. Saan siya ilalagay? Dito sa ating exhaust. Dito natin sa exhaust ilagay mga kaibigan. Sa second compression ring, ang ating second compression ring ay dito sa baba, no? Okay. At itong ating kulay puti, ang ating first compression ring ay ilalagay natin dito sa taas din, no? Sapagkat siya ay tinatawag na first compression ring. At wag din natin silang pagtapatin, wag natin silang pagtapatin para hindi siya kaagad umusok. Dapat ayan ito yung kanyang dugtong, ito yung dinugtungan niya, ay hindi dapat sila magkatapat para matagal umusok. Okay, ganoon na install natin ang piston ring. Ilalagay na natin ang ating lock sa piston. Nasaan ang lock natin, Doy? Ang lock. Dito meron yan lock mga kaibigan. Dito tigas. Okay, lalagay natin. Okay.
ito palang itong word na X mga kaibigan, ang ibig sabihin niyan ay exhaust. Papunta yan sa ating tambutso. Okay. Papunta yan sa ating tambutso. Sa paglalagay nito ng ating circle clip o itong ating lock sa ating piston pin, ganyan lang, ipitin nyo lang. At saka ilagay nyo lang mga kaibigan, ganyan lang. At saka yun, nakalagay na. Tapos, yamang nakalagay siya, nakaturo siya sa exhaust, ganyan siya. Okay. Yan. Tapos, itutuhog lang natin ang ating piston pin doon. Yasan ang piston pin doon. Okay, ito natin piston pin, ilalagay lang natin. Okay, nakalagay na. Itutuhog lang natin dito sa ating connecting rod. Okay. Dito sa ating connecting rod, ilalagay natin. Okay. Itatapat lang natin siya sa ating piston. Masyado apiki yan. Ano yan? Tigas. Hoy! Doy. Kita yan ang kita mo. Malalayo na. Tapos, wag nyo itong kakaligtaan, unlock uli. Kasi once na nakalimutan nyo ito, kailangan nyo pa rin baklasin yan para ilagay nyo kasi madadamage yung ating block. Okay, nakalagay na. Okay, nakalagay na mga kaibigan. Sunod nating ilagay ay ang ating block, no? Ang ating block, cylinder block. Ilalagay natin. Okay. Tapos tingnan nyo ulit kung nasa tama ulit yung paglagay nyo. Baka na... okay na. Lagyan nyo ulit ng langis. Ayan, nakalagay natin langis mga kaibigan. Itindog lang yan ulit. Okay. Yun. Ang paglagay nyan mga kaibigan, nalagay na natin. Ilalagay na natin ating piston dito sa ating block. Sa paglalagay, dapat unahin nyo sa gilid. Okay, dapat ganyan. Okay. Tapos, okay. Bagong rebor ito mga kaibigan. Rebor pala ito sa 25. Okay. Okay. Tapos, lagay natin sa tama. Yun. Ilagay na natin. Kunti pa. Pupukin na natin. Okay, ilagay na. Okay, wag niyo itong pupukin dito ha. Sa ganitong baka tumagas yung natin. At saka, tapos na natin ito. Ayan. Ayun. Yung letter X natin nakalagay tambutso. Exhaust. Okay, sunod na ilalagay natin mga kaibigan ay ang ating yung mga kaibigan, ilalagay muna natin ang ating tensioner guide. Okay. Ganyan ang paglalagay mga kaibigan ng tensioner guide. Timing chindoy. Okay, meron yung Phillips screw na bolts. Tapos talihan nyo lang ang timing chain, ganyan. Sunod ay timing chain. Baliktad dahil natin di sa luyo. Ayan. Ito. Ayan. Ano pa ang tagiya? Ano nangyari? Bushing pa noy? Dawil. Ang ito na bagang dawil lang ito. Pero sa'yo mo rin na dawil ay. Ito, ikakag mo na. Ayan. Hindi ko na ba ng power tools ba para madali? Hindi ko video be. Video be.
Dito na. Itong anirog sa ito yung allen ring sa bala to sa may STX. Sige. Oo, yan. Ganyan yun ang damit. Ganyan natin ang damit kasi once na malaglag, pag ganyan yan, hindi nyo makuha natin. Pag nalaglag yan, babay. Nata, bubos. Para di parehas. Ito ay nabilang ito. Yan, dapat tayo. Ito yung cylinder block ko eh. Cylinder head. Gasket muna. Masa na yung gasket. Okay, bala tayo. Ilagay natin ang ating gasket, no? Okay, tapos ganyan lang. Yun. Okay. Okay, Bidoy. Grabe talaga kasunod din David. Sudah. Oh, bisik. Tapos, gawin natin ito. Tapos, gawin natin ito. Ito sila, hinapan ito sila. May kawin tayo sa rider. Kawin na to. Kawin na. Yes. Dito dito. Bolo. Ano yun natin pas ko na eh. Let's go. Ano kasama? Lagay tayo ng timing gear, mayroong bossing dito mga kaibigan. Ito, lagyan natin, huwag kalimutan. Tapos itong guide na ito, lagyan natin sa ano. Ang basa Roy.
Ayan, naka-straight na mga kaibigan. Naka-top center tayo, top mid center. Ayan, sakto yan mga kaibigan. Lagyan natin na nating dito. Ayan kalay, tiga dito medyo. Tusok. Ano dito nga? Alusi. Alusi ito guys. Nahirapan kita alusi na ito siya. Meron pa ito mga kaibigan bearing na bago. Dito. Tapos, ganyan lang. Huwag natin nilagyan ng pandikit. Okay pa naman ang gasket niya. Turak lang natin. Tapos pakalagay natin, mayroong ano yan mga kaibigan, mayroong nakalagay na Alres. Naubi siya dumi. Wala siya rin doy. Mayroong tatlo nito. Tingnan pa ko kasi muli natin rings doy. Tawag ito ngayon. Dali rin makina. Okay, tapos closer. Ilalagay na natin mga kaibigan sa body. Video yun. Ilalagay tayo sa body. Ilalagay na natin sa chassis. Yan. Para hindi tayo mahirapan. Ang mga ball. Dito mga kaibigan sa chob, siguraduhin na wala itong ano. Dapat wala itong warang bara. Sige. Iliso ka, hindi pa kayo doon. Ito mahirapan kita. Ito nang naway na ito. Still mo. Isilan pa ninyo yung bagay. Manamsan yung ito din eh. Yeah. Anong bolt ni Sad? Na, di. Ito sa kanan dahil. Para. Ito. Stop na ngayon. Kaya kong limutin ka, bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, ang dama ng puso.
Mahirap na dayain ang puso't muling sasambitin. Ay. Dadidadan. Hindi kinagin sa lapot. Oo. Ayan, mag-videoan. Hindi ko ay nagba. Pinaton. Ay, hinawalan na. Amo lang. Adi. Ano yung kasabihan? Oo. Yan naman sa tiyaw ko ulit. Okay, tapos yung ating timing chain natin na bitawan. Okay. Ikutin na natin pa kaliwa. Pagigpit mga kaibigan, yan lang sa kaliwa. Ano? Ikutin lang natin ito pa kaliwa. Yan. Hanggang sa mano na siya. Okay, tapos ilagay na natin ito. Tira na pits ng butso pits. Habang pag-ibig mo'y magkakainin, alam ko na maglalagay na tayo ng ano? Ilalagay na tayo mga kaibigan ng ating magnito. Ang magnito ay mayroong dawil kunya. Half-moon na kunya. Tapos dito din sa magnito natin mayroong guide niyan, mayroong uka para dyan sa kunya, no? Kaya ang paglagay niyan, tingnan nyo lang ang ano, silipin nyo lang mga kaibigan. Tapos, yan, yun. Okay, pasok na kagad. Kapag nakalagay nyo na, i-check nyo lang itong araw na ito. Tapos, ang araw na yan ay nagtuturo sa atin kung tayo ba ay nakalagay na sa tama, no? Okay, mga kaibigan. Yun. Ito, parang ito. Yan. At saka itong ano, dito pa sa taas. Magkano yan? Magkaisa lang yan. Kaya dapat nakalagay kayo sa tama. Para yung piston natin nakalagay din sa tama. Nakatop center siya. Ngayon ilalagay na natin ang ating bolts. Okay. Ilagay na natin mga kaibigan. So tanggalin natin itong mga dating ano. Stop na yun. Okay. O yan na mga kaibigan. Subukan na natin kay tinira na. Oh, pin-under na. Tingnan na natin kung under na siya. O yan, buo na natin ang ating buong makina. Sige. Pajak. Pinaganda. Ay, gwapo na kabanyak. Ay, gwapo kabanyak. Hindi na ako nakakabanyak ka na gwapo. Oh. Ay, grabe. Ayan na mga kaibigan. Umanda na mga kaibigan. Ay, grabe. Ayan na. Okay mga kaibigan. Lagyan na natin mga kaibigan ng minor. Protest. Sige, banyakan ko yang. Sige, minor lang natin. Boy na ko yan sa linyador. Ayan na mga kaibigan, natuno na natin. Strike ko lang. Ayan. Good na mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa maraming salamat sa panonood at huwag makalimot mag-subscribe kung nasiyahan kayo sa bidyong ito. At ititis na sa aton sa matandang mechanics. Nagbibinatang mechanics na malapit na mga asawa. Ayun na. Ayun na. Ay, okay na mga kaibigan. Bilis na. Okay, ganun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.